Paano kaya kung Gen Z ang teacher mo? Pero sino pa po yung mga wala pang naipapasang, wala pang nagagawang output? Sige, tatanggapin ko pero may minus na. Class, tandaan nyo, kayo gumagawa ng grade nyo, taga-encode lang kami. Finally, nasabi ko na din. Gaano mang katalino si Rizal at katapang si Bonifacio, walang-wala yan sa husay at talino ni Linda Walker. Ako na lang din po ang magbibigay ng notes sa inyo, wag na po kayo mag-take ng notes. Anyway, Yan lang naman ang mga karaniwang eksena sa klase ng mga estudyante mula sa Bulacan State University sa Malolos City. Kilalang kilala ngayon ang kanilang Gen Z instructor na si Aaron Jai Macalisang o si Teacher Jai dahil sa kanyang nakakaaliw na teaching style. Kahit Philippine History at Gender and Society ang subjects na itinuturo niya, sinisikap ni Teacher Jai na huwag masyadong maging serious mode ang class discussions. Naniniwala kasi siya na mas nakatutulong kung relatable muna ang guro sa mga estudyante para mas madali nila maunawaan ang lessons. Yung paraan niyo po ng pagtuturo, it's very refreshing and talagang pang Gen Z. Interested lang po ako malaman, sir, no? Simula po ba na nag-start kayo sa teaching nyo, ganito na po ba yung approach nyo ng pagtuturo? Yung parang kinahaluan nyo po ng Gen Z humor and gumagamit po kayo ng pop culture? Opo, even pa po sa practice teaching days ko, ma'am, I find it na parang noon ko pa pala siya ginagawa. Yung personality ko po sa labas ng classroom ay kung ano, ganun din po yung ipinapakita ko sa loob ng classroom kasi I believe mas na-appreciate nila yung genuine and authentic po na personality rin ng isang guro at baka makatulong na mas mabuti sa pagtuturo po sa klase. Sa mahabang panahon, yung pag-aaral natin ng panlipunan, ng araling panlipunan o ng kasaysayan na nape-perceive siya ng mga bata, ng tao na as boring na subject. Kinakailangan tanggapin namin na sa akademya na may mga ganong pagtingin ang mga bata. So bilang paglalapit o bilang tugon doon sa ganong problema, sinisikap namin na mas gawing engaging, mas malapit sa karanasan ng bata, relevant din yung paraan ng pagtuturo para kahit paano gumaan, kailangan mo nang ilapit gamit yung kanilang wika, yung kanilang kultura, yung kanilang karanasan. Ngayon pa man, kahit puro good vibes ang dala niya sa classroom, kitang-kita naman ni Teacher Jai na nakatutulong ito para mas mapabuti ang pagkatuto ng kanyang mga estudyante. Bukod sa nakaredy niyang presentations na puno ng Gen Z humor at pop culture references, agaw pansin din na makukulay na OOTDs ni Teacher Jai. Pattern on pattern na dinagdagan pa ng nostalgic toys bilang accessories. Yung pananamit nyo po, very fashionable, parang tama ba yung term po dito may pagka-maximalist? Ganun po, no? Yung style na ako. Ito po yung personal ko lamang din na opinion at ito hindi ko rin naman ini-indoctrinate sa mga bata. Ang paniniwala ko, hanggat hindi rin naman kasi nakaka-apekto negatively yung iyong expression or the way you present sa classroom o sa iyong pagtuturo, bakit kailangan limitahan? Okay lang naman maging goofy, maging quirky, maging maximalist, maging weirdo, maging sobrang feminine na nagbakala and so on kasi hindi naman yun ang batayan ng pagiging isang guro. No? Hindi naman doon lamang nalilimita para masabi ikaw ba ay decente o professional na guro. Kung ganun ang batayan natin, napakarami naman diyang maayos sa manungso. Incompetent naman sa trabaho, magnanakaw naman sa bayan. Mula nung mag-viral ang kanyang nakakaaliw na classroom moments, nakatanggap si Teacher Jai ng papuri hindi lang mula sa mga kabataang nangangarap maging estudyante niya, kundi pati na rin mula sa kapwa niya teachers. May mga nagpahayag ng kanilang paghanga sa paraan ni Teacher Jai para mas maging connected sa mga estudyante. Kaya naman, ang simpleng payo niya sa mga guro, importante ang maging authentic sa pagtuturo. Tungkol ito sa paano mo dapat i-maximize yung academic freedom mo bilang isang guro sa iyong classroom. Ang mensahe ko sa mga guro, maging genuine, authentic lang din kayo sa kung paano kayo maging teacher. Hindi nyo kailangan magpatawa. Ang kailangan nyo lang dito ay gamitin nyo yung talent nyo na higit pa sa pagiging teacher at gamitin nyo sa pagtuturo.